Malakas din. Amen. Psalm 23 sa ating mga Biblia. Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. Sabi po ng salita ng Diyos sa Psalm chapter 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. At tayo po ay sumandaling manalangin sa Diyos, mga batid, bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Ama, ngayong gabi, kami po ay nagpapakababa, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, anuman ang aming mga nagawang pagkakamali, ay linisin mo kami sa dugo ng Panginoong Kristo. Gabayan niyo kami sa aming pag-aaral, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang pangunawa. Isigin niyo po ang aming mga diwa, ang aming spiritual na buhay para mapalakas po kami, mapanauli kami, Panginoon Diyos, sa aming paglilingkod. At ngayong weekend, Panginoon, ay ngayong midweek, Panginoon Diyos, ay lalo naman po kaming mapatibay sa pananampalataya. Huwag mo hayaan, Panginoon Diyos, na mahila po kami ng mundong ito at may focus po namin ang aming mga sarili, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Dito po sa ating pag-aaral, sa Psalms chapter 23, ay ang tinutukoy po niya rito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na inilalarawan ni David as the great shepherd. Siya po yung ating dakilang pastor, ano po, ang Panginoon ng ay aking pastor, sabi ni David sa Tagalog, hindi ako mangangailangan. Actually, yung Psalms chapter 22, makikita po natin dito yung prophecy ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo para sa mga makasalanan. If you will try to read chapter 22 ng Psalms, dun sa verse 1, ang sabi niya rito, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from words of my roaring? At ito po ay isa sa mga sinilita ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pitong wika sa krus. At naniniwala po tayo, pinapakita po rito yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagdurusa. Pinakita po rito yung vicarious suffering of our Lord Jesus Christ in Psalms chapter 22. At pagdating po ng 23, pinakita po siya as a great shepherd. At doon sa Psalms chapter 24, kung papansinin niyo po yan, mga batid, ay nilarawan din po niya
yung katapusan ng mundo, when the King himself will reign in a perfect righteousness. At alam po natin na tinutukoy niya po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, that siya yung King of Glory ng verse 8 ng chapter 24 verse 8. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. So, ating makikita yung kanyang pagsasalarawan na alam po natin na balang araw mga kapatid ay sa darating na panahon ay tayo po ay maghahari na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. So dito po sa ating pag-aaral, gusto kong pamangatan yung ating pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. The Lord, our great shepherd. The Lord, our great shepherd. So dito po sa verse 1, ang sabi po ng Biblia, the Lord is my shepherd. I shall not want. So David identifies the object of his love. And David, in-identify mga kapatid, David yung object ng kanyang pag-ibig na walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Panginoon Kristo. Siya po yung ating Diyos, yung Lord na tinutukoy po rito. Ito po rin, siya rin po yung great I am ng Exodus chapter 3 verse 14. At siya rin po yung great I am ng Book of John, mga kapatid, na tinutukoy. Kung ating titignan po ang Book of John, sa John chapter 10 verse 11 to 14, sa ating mga Biblia, sa New Testament, makita po natin dito yung Book of John, mga kapatid, na tinutukoy niyang I am. John chapter 10, verse 11, binabanggit niya po ay ganito, I am the good shepherd. The shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattered the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. Makita natin yung pagkakaiba po rito ng hireling at yung mabuting pastor, ano po, at yung bayaran, yung hireling at yung upahan, mapatid, isang bayaran na hindi po nagmamalasakit sa mga tupa. Kaya ang Panginoon mismo, ang sinasabi niya, I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known of mine. Kaya alam ni David, yung ni John, mga kapatid, yung tinutukoy ni David po rito na shepherd, good shepherd, is none other than the Lord Jesus Christ. Siya po yung ating mabuting pastor. Pansinin niyo po yung verse 1, ang sabi niya, the Lord is my shepherd. So, ibig sabihin po, itong si David, he has experienced a personal relationship. Meron po siyang personal relationship sa Panginoon as his shepherd, yung tunay na pastor. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi ho tayo ang nakipagrelasyon sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang siyang personally ang siyang nakipagrelasyon po sa atin. Si David, hindi niya sinabi na
the Lord is a shepherd. Kundi ang sinabi niya, the Lord is my shepherd. He did not say, the Lord is your shepherd, but instead, mga kapatid, ang sinasabi ni David po rito, he tells us that he has a personal relationship with the shepherd. He says, the Lord is my shepherd. Kaya masasabi po natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya na siya po yung ating pastor, ang Panginoon ang ating pastor. At wala na pong ibang pastor na kinikilala po natin na gaya ng pagkakilala ni David sa Panginoon na siya po yung ating dakilang pastor. Kung ating titignan po rito, mga kapatid, kung bakit sinasabi niya na siya po yung ating dakilang pastor sapagkat ang Diyos mismo ang siyang humirang po sa atin. Siya po ang pumili po sa atin. Yung shepherd o yung sheep, hindi po siya pwedeng pumili ng kanyang shepherd na magiging shepherd. Tandaan po natin, ang pagkahirang ng Diyos po sa atin bilang kanyang mga tupa, makikita natin yan sa Ephesians chapter 1 sa ating mga Biblia. Kung titignan po natin sa verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Alam po natin ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay inilarawan sa isang tupa. Tandaan po natin, nilarawan po sa isang church. Yan po ay iglesia ng Panginoon. Yan po ay kawan ng Panginoon. Ang Panginoon yung ating shepherd and we are His sheep, the sheep of His pasture, sabi niya. And we are chosen before the foundation of the world. Bakit hindi po kambing, mga kapatid? Bakit tupa? Sapagkat ang kambing, mga kapatid, ay nanunuwag. Kaya kilala natin ang ating mga sarili kung tayo baga ay tupa ng Panginoon o tayo ay mga kambing. Sapagkat ang karakteristik ng kambing ay nanunuwag. Pero ang tupa po ay hindi po yan nanunuwag. Kung ating tinignan, yung sinasabi ni David po rito is not only meron tayong tinatawag na personal relationship. Number 2, sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Makikita natin ito, hindi ako nangangailangan, sabi ni David. Ibig sabihin po, mga kapatid, meron tayong personal relationship. Number 2, we have a great provision. Hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, kinikilala ni David ng ating Panginoon, He is the supreme provider of all things. Tandaan natin na ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay sa atin ay yan po ay supply po ng Panginoon po yan. Kaya hindi ho tayo nangangailangan sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi ho tayo nagkukulang. Bakit nagkukulang ang isang tupa? Sapagkat minsan, kapag nagpapakain ng pastor, dumarating sa simbahan yan late. Kaya yung sustansya ng salita ng Diyos, hindi agad na-absorb in terms of spiritual things. Kaya minsan, ang tupa ng Panginoon ay nangangayayat, hindi dahil sa ang pastor ay nagpapabaya, kundi minsan ang tupa ay hindi nagpapakita ng tamang oras sa pagpapakain. Kaya minsan, yan ang karakteristik ng mga tupa. Matigas. May minsan mga tupa na mga walang disiplina sa sarili. Pero tignan natin kung paano magkalinga ang Diyos sa atin, ang Panginoon sa atin, yung ating shepherd.
Number 2, verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. Merong pastulan. Pangatlong P po yan. Kanina, He is our, we have a personal relationship with Him. A relationship between the sheep and the shepherd. Pangalawa, makikita natin yung provision, I shall not want. Pangatlo, makikita natin yung pastures. Hindi lamang pastures, kundi green pastures. Isang sariwang pastulan, berdeng pastulan. Kaya ang Diyos, mga kapatid, makikita natin doon sa green pastures, hindi sa pastulan na makikita natin, hindi lamang green pastures ang makikita natin sa isang pastulan, kundi meron ding still waters. He leadeth me beside the still waters. So makikita natin yung great shepherd na kung saan ay nagkakalinga siya sa mga tupa. Mahal niya yung kanyang mga tupa, mga kapatid. At ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga tupa ay dinadala niya sa kanyang sariwang pastulan upang ang mga tupa na ito ay managana. Hindi lamang maging managana, sila ay maging malakas, sila ay maging matibay, sila ay magiging mataba sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya kung ating makikita dito, the shepherd, the great shepherd, leads them to the places where he knows they will fed. He makes them lie down because he knows that they cannot properly digest their food unless the lie down. Mapapansin minsan sa mga kambing, kapag busog yan, makikita mo, mahihiga na lang po yan. O uupo na lang yan dahil sa matinding kabusugan. Alam niyo mga kapatid, there is a big difference between yung sheep and the goats. Alam niyo kung kayo mag-alaga ng kambing, ang kambing kain lang po ang gusto niyan. Pero alam niyo sa tupa, mga kapatid, ang karakteristik niyan, lamon. Dapat ganun din ang Kristiyano. Lumalamon talaga ng salita ng Diyos. Sana ay hindi tayo darating sa panahon na mabusog tayo. Alam niyo, ang pagkain ng isang kambing, kumakain ay ng tupa. Kumakain yan ng 5 to 7 kilos a day. Pero ang kambing, 3 kilos lang. Kaya yung size ng isang kambing, mabatid, kapag pinakain nyo yan, ikumpara nyo sa tupa, doble po ang kain yan. Ganyan po yung karakteristik. Kaya ang isang shepherd, yung great shepherd natin, dinadala niya ng talaga sa isang sariwang pastulan para hindi lamang sila kumain, kundi magsaya sila at lumamon ng gusto. Ibig sabihin, ganun din po sana tayo sa salita ng Diyos. Dapat lamon tayo ng lamon sa salita ng Diyos. At sana hindi ho tayo masatisfied, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat bumibigay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang po green pasture sa makikita natin, He leadeth me beside the still waters. Still waters, hindi po stagnant water yan. Kundi yan po ay tubig ng salita ng Diyos na punong-puno ng mineral, mabatid. Na dapat doon po ay makikita natin yung safety at yung nutrition na dapat makuha ng isang tupa. Kaya mga kapatid, ang Diyos na talaga, yung ating great shepherd, He provides the best food for us. Therefore, He leads us into the green pastures of His word, allows us to graze on the riches contained therein, and shelter us while we rest in the riches of His grace. Kaya mga batid ay dapat
i-take advantage po natin yung privilege na yan at provision ng Panginoon. Kaya binabanggit po niya, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside thy still waters. Bakit niya binabanggit po ito? Na kinakailangan po natin yung green pastures, yung yung uh, He will lead us beside the still waters. Ang kasagutan ay nasa verse 3. He restored my soul upang tayo ay kaniyang mapapanauli. Ibig sabihin, sabi niya, He restored my soul. Tayo ay mapapanauli, tayo ay mapapalakas sa ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. Kaya dinadala tayo sa green pastures kasi hindi lahat kasi ng panahon na ma-absorb po natin ng nutrition ng salita ng Diyos. Kaya ang kalooban ng Diyos po sa atin ay mapanauli po tayo muli, mapalakas po tayo muli, mapatibay muli tayo sa ating pananampalataya. Kaya makikita natin kung paano ang Diyos ay mag-restore ng ating mga kaluluwa. Actually, natagpuan tayo ng Panginoon na patay tayo sa ating kalagayan. Kaya napanauli po niya, na-restore yung ating spiritual life. We are found dead in trespasses and sins. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 sa ating mga Biblia, yung kalagayan po natin, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay ni-restore niya po yung ating kalagayan, ni-restore niya po yung ating spiritual life. Kaya ang isang tupa ng Panginoon, hindi niya kayang i-restore yung buhay na meron sa Kanya. At alam natin yung buhay na meron sa atin ay buhay na galing sa Diyos. Kaya sabi ng John chapter 10 verse 10, I am come that they might have more abundantly, and I am come that they might have life. Kaya yun po yung kalagayan po natin bilang isang mananampalataya, mga batid, na tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, na tayo po ay hindi dapat manghina. At next na P na makikita po natin, He leadeth me in the paths of righteousness. Dumarating ang minsan sa buhay po natin na tayo po ay pinapatnubayan niya. He leadeth me in the paths of righteousness. Ang Diyos ay meron pong baston. Ang shepherd ay meron pong baston. Meron po siyang pamalo to lead His sheep in the paths of righteousness. Una, nakita natin we have a personal relationship. Number 2, we have the provision I shall not want. Number 3, we have the green pastures. Number 4, we have the paths of righteousness for His name's sake. So makikita natin ang Panginoon kung paano siya mag-lead na ayon sa kanyang landas ng kanyang katuwiran. Kung minsan, pinapalo tayo ng Panginoon kasi minsan, wala na tayo sa landas ng katuwiran eh. Wala na tayo sa wala na tayo sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, wala na tayo sa kawan. Kumbaga, naligaw na tayo sa landas. Kaya minsan, yung pamalo ng Panginoon, yung baston ng Panginoon, yun po yung naglilid po sa atin para idisiplina po tayo at dalhin tayo sa tamang landas ng ating pamumuhay bilang mga tupa ng Panginoon. Kaya makikita natin po rito, mga kapatid, kung paano yung great shepherd po natin ay magpapanauli sa atin para tayo patnubayan sa tamang landas ng
pamumuhay. Verse 4, panglima. Sabi ng Biblia, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Makita natin yung the valley of the shadow of death. Makikita natin yung protection ng Panginoon. The protection of the Lord. The protection of the great shepherd. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ang isang tupa ng Diyos o isang mananampalataya, hindi natin dapat nakatakutan ng kamatayan. Binabanggit ng Psalms, precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Sabi ng Biblia, death is just a shadow. Yung kamatayan ay isang anino lamang, isang libis lamang. Kaya makikita natin, yung last breath po natin dito sa lupa is the first breath po natin sa langit na bayan. Kaya makikita natin yung presensya ng Diyos, yung protection ng Diyos, kung paano po siya mag-protect sa atin in a practical way, in a practical salvation, hanggang sa tawagin tayo ng Panginoon in His eternal glory. Sabi ng Psalm 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because number 6, we have the presence of God, for thou art with me. Makikita po natin, sabi ng Hebrews, mga batid, I will never forsake thee, nor I leave thee. Thy rod and thy staff, they comfort me. Sapagkat ikaw ay tuma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang siyang nagsisialaw sa akin. Sapagkat alam namin yung pamalo at tungkod ng Panginoon, mapatid, ang siyang kaaliwan po natin sa tamang landas ng pamumuhay bilang tupa ng Panginoon. Kaya napakaganda po, mapatid. At verse 5, number 6, number 7, thou preparest, next P, thou preparest a table before me. And number 8, in the presence of my enemies. He prepared a table before me in the presence of my enemies. Noong panahon ng COVID 2020, may nagutom ba? Wala naman eh. Naging kalaban po natin ang pandemic. Halos walang makain, walang mailuto, pero makikita mo, mga kapatid, yung kalaban natin. God has, our shepherd prepared a table before us in the presence of our enemies. Marami tayong kalaban, yung aming economic crisis. Nagkaroon ng lockdown pero walang mga tao, mga kapatiran na nagutom na nagsasabi, gutom na kami, wala kaming pagkain. Pero makikita natin yung provision ng Panginoon kung paano maghanda ng dulang sa harapan ng ating mga kaaway. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Nung panahon na yun, mga kapatid, hindi ho kami nagutom. May dumaan na kalesa, bumili kami ng maraming kalabasa. Nilagyan namin ng arena. Nabuhay kami. Halos lumaki lahat ng waistline namin. Mabatid. Kaya napakabuti ng Diyos. He prepared a table before me, sabi David, in the presence of my enemies. At hindi lamang ito, mabatid, makikita natin, thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Makita natin yung presence of enemies. Alam niyo, mga batid, dahil yung presensya ng kaaway, ang Diyos, naglalagay siya ng langis sa ulo ng mga tupa. Ano kaya ang ibig sabihin yan?
Alam nyo sa tupa, usapang tupa, hindi usapang kambing ha, usapang tupa. Kapag kayo mag-alaga ng tupa, mga kapatid, ang kailangan pa yan kung daily, dapat malalagyan ng oil yung ano niyan, yung head niyan. Dito, hanggang dito sa ilong. Bakit? Kasi kung minsan, diyan po nangingitlog yung mga bugs. Diyan nangingitlog yung mga bangaw, yung mga dangaw, yung mga lahat ng uri ng pwedeng mga langaw, bangaw. Kasi itlogan pala nila yung ilong na yan. Kaya kapag yung ilong yan ay nangitlog, yung mga bangaw dyan, at naging uod, yung mga uod, diretso po yan sa utak. At yun ang dahilan ng kanilang kamatayan. May infect sila. May infect po sila ng parasite. At yun ang magiging enemy, mga kapatid. Alam niyo po yung larawan nito? Thou anointest my head with oil. I believe that this oil here speaks of the Holy Spirit, that we are sealed with the Holy Spirit, mga kapatid. We are anointed with oil, anointed with the Holy Spirit. We are filled with the Holy Spirit para yung buhay natin bilang mananampalataya ay hindi na dapat ma-infect or ma-infest ng mga paganistic practices na siyang dahilan ng marami na umaalis po sila sa pananampalataya dahil they were infected by the false pagan practices, false traditions, mga kapatid. Kaya hindi na dapat yan makapasok po sa buhay po natin at maisaksak sa mga utak natin. Hindi dapat tayo infested na mga parasite na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi once na tayo infested na mga parasite na yan, mga paganistic practices na yan, may tendency, mga kapatid, na malalayo po tayo sa Diyos. Gaya po, mga kapatid, ng alibughang anak at pwede nating ma-experience yung death to fellowship. Kaya yan po yung gamit. Magkakaroon po ng death to fellowship. Kaya makikita po natin, bumagsak, lulubog man lahat ng ship. Huwag po yung ating relationship at fellowship sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi lamang po ito ang makita natin. Verse 6, malapit na po tayong matapos. Surely goodness and mercy shall follow me. Surely, tunay, yung goodness and mercy are not inseparable. They are together. They are twins. Romans chapter 2 verse 4 sabi ng Biblia, the goodness of God leadeth thee to repentance. The goodness of God leadeth thee to repentance. Dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, ito po yung dahilan kung bakit tayo nakapagsisi. At dahil po tayo nakapagsisi, sabi ng Biblia, sa Luke chapter 15, verse 10, Luke chapter 15, verse 10, likewise I say unto that there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kaya makikita po natin yung context po rito sa Luke 15 verse 4, what men of you having 100 sheep, if you lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness?
and go after that which is lost until he find it. And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. Nung tayo po ay nasumpungan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagalak. Siya po ay nagalak dahil nasumpungan tayo. Kaya yung pagsasalarawan niya sa Luke 15:6, and when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Ganito po yung kalagayan natin, na tayo po ay natagpuan, nasumpungan ng Panginoon. Tayo po yung mga tupang nawala. Hindi po tayo yung kambing na nawala, kundi yung tupa ng Panginoon. Kaya sabi niya, rejoice with me. Kaya sabi mo sa verse 10, likewise I say unto you, that there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kaya makikita natin yung kahalagaan ng kabutihan ng Panginoon sa Psalms. Surely goodness and mercy. Makita natin yung mercy ng Diyos, ng Panginoon, kung paano ang Diyos ay nahabag po sa atin. Diba sabi ng Lamentation, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Romans chapter 9, I will have mercy in whom I will have mercy, and I will have compassion of whom I have compassion. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung ating tema sa ating Thanksgiving sa South Metro Church, dyan po sa Muntinlupa, sabi ng Biblia, and I will dwell in the house of the Lord forever. Makita po natin yung salitang dwelling in the house of the Lord forever. Mayroon pong permanent dwelling place ang mga tupa ng Panginoon. Yung kanyang iglesia, and that is the house of the Lord. Kaya ngayong gabi, mga batid, we hope na ito po ay naging blessing po sa atin. At alam nyo ba, one of these days, ayon sa salita ng Diyos sa kanyang pagdating, yung ating pinakahihintay, that the Lord will come, mga batid. Ang Diyos ay darating. Natin yung Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. That he will come to separate the goats from the sheep. Matthew chapter 25, verse 32. Verse 31, when the Son of Man shall come in His glory. Pag dumating na po yung panahon na darating ang Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel and all the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. Verse 32, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep
from the goats, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Verse 34, ito po na yung ating conclusion. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Salamat sa Panginoon sa kanyang pangako sa John chapter 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there ye may be also. At ngayong gabi, pagpalain tayo ng Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat.